Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pang-araw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 9, simula versikulo 8 hanggang versikulo 12. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, "Dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y itaas at hihagis ni Moses na nakikita ng Paraon. Mapupuno ng alikabok ang buong Ehipsyo at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga bukol at nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon pataas na inihagis ni Moses ang abo at natadtad nga ng mga bukol na nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamerkero'y hindi na nakaharap kay Moses sapagkat sila may tadtad din ng mga bukol na nagnanaknak. Samantalang ang Paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi niya pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. So, ang passage na to ay tungkol dun sa salot ng pigsa na naranasan ng mga tao at mga hayop doon sa Egypt. Pero ano pa ba makikita natin sa passage ito? Makikita natin dito may dalawang uri ng leader. Isang katulad ng Paraon na hindi nakikinig sa tao, hindi nakikinig sa Diyos, at walang pakialam kahit na napaparusahan na o nagdudurusa na ang kanyang nasasakupan. At mahigpit pa sa mga alipin. At isang katulad naman ni Moses on the other hand na lingkod ng Diyos na nakikinig sa Diyos, nakikinig sa tao, at gumagawa ng paraan para maalis sa pagkaalipin yung mga Israelites na kanyang pinamumunuan. Kaya, kung ang pinuno ng bansa ninyo ay katulad ng Paraon na hindi nakikinig sa tao, hindi rin nakikinig sa Diyos, asahan yung mapaparusahan din sila at mismong ang Diyos ang paparusa sa kanila. Pero kung ang naglilingkod sa inyong bayan ay katulad ni Moses na nakikinig sa tao, nakikinig sa Diyos, asahan nyo magkakaroon ng pagbabago. Kung paanong tinulungan ng Diyos si Moses na maalis sa pagkaalipin ng mga Israelites, ganun din ang gagawin ng leader na yaon kung siya ay totoong maka-Diyos. Kaya nagkakaroon talaga ng transformation kapag ang leader ay malapit sa Diyos at nakikinig sa Diyos at nakikinig sa tao. In short, Christian na may takot sa Diyos at ang ginagawa niyang Diyos ay ang totoong Diyos. Kaya kung gusto niyong umunlad ang bansa niyo, pumili kayo ng mga pinuno na naglilingkod sa Panginoon. Nakilala ang Panginoon at ang Diyos ay ang Panginoon.